Ayan, good evening po sa ating lahat. Lahat nga po na natutuwa na nandito ngayon sa bahay tahanan ng ating Panginoon. Sumigaw nga po na isang praise the Lord! Ayan, nakakatuwa po na makita na marami po ngayon na dumalo. Praise God po. At wag po natin sayangin ang pagkakataon na ito na nandirito po tayo ngayon. Hindi lamang po para manalangin, kundi syempre para purihin din po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Lahat na pinayahan ko na po na lahat ay tumayo at simulan na po natin ang ating gawain. At awitin po natin yung kantang pinamagatang Here I Am to Worship. Dahil alam ko po na hindi lamang po tayo pumunta dito para humingi ng kung ano-anong mga bagay sa ating Panginoon, kundi nandito rin po tayo upang purihin natin ang Panginoon, pasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat po ng kanyang ginawa sa ating buhay. Hallelujah. Step down into darkness, open my eyes, let me see the beauty that made
Yes, oh God, hallelujah, Lord. Oh, we worship you, Father God. We worship your name, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Father God. Panginoon, maraming salamat, O God, sa araw na ito, O God, sa gabing ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo, O God, sa bawat isa sa aming Panginoon. Thank you, O God, sa kadakilaan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa ilang lumipas, O God, na araw, Panginoon. Maraming salamat, Father God, dahil patuloy mo pinaparanas, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Father God. Lord, hallelujah, Panginoon, humihingi rin po kami ng kapatawaran, Father God, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Alam niyo po, O God, ang meron sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Pakilinisin niyo po ito, O Father God, upang sa ganun, Panginoon, wala pong maging balakid, O God, sa aming pagpupuri, Panginoon, sa inyong ngalan, O God. Hallelujah. And Father God, tinataas din po namin, Panginoon, itong prayer meeting, Panginoon, na gaganapin namin ngayon, Father God, ngayong gabi na ito, Panginoon, na ikaw, O God, na kumilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa kalagitnaan, Panginoon namin. Lord, hindi po kami nandirito, Father God, para humingi, Panginoon, ng kung ano-ano sa inyo, Father God, but nandirito kami, Panginoon, upang purihin ka, Panginoon, at magpasalamat, Father God, sa lahat, Panginoon, ng mga pagpapala, sa lahat ng mga biyaya, Panginoon, na pinagkalob niyo sa amin, O God, maging sa mga problema, O God, na kung saan, Panginoon, ay nagiging isang kalakasan din, Panginoon, para sa amin, Father God. Thank you, O God. Hallelujah, Father God. And Lord, ikaw din po, Panginoon, ang siyang kumilos, O God, sa magsasalita, O God, maghahayag ng iyong salita, Panginoon, ngayong gabi na ito, Father God. Itago niyo po siya, Panginoon, sa anuman pong kahinaan niya, O God, na hindi yung kahinaan niya, Panginoon, ang makita namin, Father God, kundi yung kadakilaan mo, Panginoon, yung mensahe, O God, na nahihanda, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Panginoon. At maging, Father God, sa aming mga tagapakinig, Panginoon, buksan niyo po, O God, ang aming puso't isipan upang sa ganun, O God, ay tanggapin, Panginoon, at maunawaan namin, O God, at maintindihan, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, na ipagkakaloob, Panginoon, ngayong gabi na ito. And Lord, tinataas po namin, Panginoon, itong gawain namin sa inyo, Panginoon, at kiniklaim na po namin, O God, ang victory upon victory, O Father God, sa aming gawain ngayong gabi na ito. At ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mawawalhatian, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang mapupurihan, Father God, sa oras na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God is good. Amen. So napakabuti po ng Diyos. So if you have your Bible, open with me sa Ephesians chapter 6, verse 18. Doon pa rin tayo sa message ko nung Sunday and we want to emphasize it sa ating mga buhay. Okay? Buksan po natin. Ephesians chapter 6, verse 18. Sabi po rito, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong may pahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong may pahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Now, as I said last Sunday, that our prayer ay mayroon pong forms kung ano yung dapat mayroon po tayong tinatawag na 3 forms that prayer takes. So we have the communion, we have the petition, and we have the intercession. Alam natin yung communion, kaya po nang kung natin, it is our private and communication with Him. Ito po yung pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. We are talking to Him and He's talking to us. That's why
nung turuan tayo ng Panginoon ng pananalangin, kung paano manalangin, He said, Ama namin, sumasalangit ka. Diba? Sinabi niya doon, sambahin ang ngalan mo. So, as we approach God, we must have the heart of worship so that our communion will get closer unto Him. So, yun yung una. And I discussed it last Sunday. Naulitin ko po, ito po ang dapat lagi nating binibigyan din ng halaga. Kasi saka mo lang masasabi yung pangalawang form of prayer, the petition, o yung mga kahilingan, yung supplication. If you establish your communion with Him, magkakaroon ka ng confidence. Kaya po nang sinasabi ng Hebrews chapter 4 verse 16, hindi ka na mag-aatubili pa na lumapit sa trono ng biyaya because you have the right communion, right communication, right relationship with God. And then, yung intercession, isa po sa pinakamahalagang form ng prayer because the text that I read to you is a part of the armor of God, the spiritual warfare, na dito tinignan natin na prayer is one of the armor and the powerful weapon in our spiritual weaponry. Ito po yung talagang pinaka-epektibong weapon natin. We can live righteously, we can live truthfully, we can live peacefully, and we can live with the hope in our mind and assurance, and our faith will be strengthened, and the use of the Word of God as our offensive weapon will be powerful kung nasa atin at nakasuot sa atin ang ating pananalangin. It is the power, the source of power for all the weaponry, the defensive weapon and the offensive weapon listed in Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Kaya nga kasama po ito. Now, intercession itself is a warfare. Yun ang sinabi ko po ng Sunday. Yung pagpapanalangin mo, yung pinapanalangin mo yung ibang tao, yung mga tao sa paligid mo, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kaibigan mo, yung mga umaaway sa iyo, yung mga namumuno, at lahat ng tao, you are engaged in a spiritual warfare and battle itself. Why? Dahil ang pinaglalabanan po sa spiritual warfare is the control of the lives of the people. Gusto ng Diyos na siya ang kumontrol, siya ang maging Panginoon sa lahat ng tao. Gusto niya pong lahat ng tao ay maligtas at magpasakop sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian, to the lordship of the Lord. But let us remember that the people in this world, they are blinded by the God of this world. So the battlefield is the people. Kung sino po ang magtatagumpay sa kanyang buhay. Ang kontrol ba ng kaaway o ang kontrol ng Panginoon? And the deciding factor is the prayer. Yung panalangin po ang talagang magdi-decide dito. Kung gaano tayo kasigasig sa pananalangin para sa iba, pag-intercede sa mga iba, ay doon po natin sila mawiwin para sa Panginoon. Atin po silang hahatakin mula sa kapangyarihan ng kaaway at ipunta sa kapangyarihan ng Panginoon. So, in Ephesians 6:18, sabi niya, maliwanag po yung nakasulat doon sa magandang balita na binasa ko sa inyo. Yan. Sabi niya rito ay, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu ko. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, kung makikita natin dito, manalangin kayo sa lahat ng panalangin, sa lahat ng pagkakataon. All kinds of prayer, public and private,
yung tinatawag na social and even secret, social and solitary and solemn and sudden. Private or public, secret, social or solitary, solemn and sudden. With all, sabi niya rito mga kapatid, with all the parts of prayer. Ano ba yung mga parts of prayer? Confession. Confession of sin, petition for mercy, and thanksgiving for favors received. Sa lahat po ng panalangin. Ano man po yan. In public and private. In secret, social, or solitary or solemn, and even sudden. Di ba may mga biglaang manalangin ka na lang, pero kasama pa rin, with all kinds of prayer, kasama lahat na yon, at kasama doon sa all kinds of prayer, kasama yung confession of sin, because that's a part, unang magturuan tayo ng Panginoon paano manalangin. Confession of sin, and also petitions for mercy, yung paghingi ng kanyang mga kaawaan sa ating mga buhay, and thanksgiving for all the favors that we receive. Kaya yun po yung all kinds of prayers doon. At sinasabi niya rito, nandun na yung petition and the intercession. And sabi niya, with all, and pray, sabi niya rito, and watching thereunto. Sabi niya rito, maging handa. Sa Tagalog, lagi kayong maging handa. Be watchful. Let us remember the Lord Jesus Christ when he prayed in the Garden of Gethsemane, and that is the last battle before siya po ay huliin. Kaya sabi nila, nagtagumpay ang Panginoon during the crucifixion, but the first victory was obtained in the battle on Gethsemane. Why it is a battle? Because there are, in a battle, sinasabi nila natin, may scores of war. Meron tayong tinatawag na scores of war. Iba pa yung spoils of war. But the scores of war, ay sinasabi natin, mayroong mga casualties at mayroong mga survivors. Gaya na nangyayari ngayon sa Israel. There are casualties and there are survivors. And we know the battle of prayer in Gethsemane, the casualties are the 11 disciples or apostle. Bakit? Nakatulog sila. Kaya ang sabi ng Panginoon, be watchful and pray. Be watchful and pray. At doon yung makikita na prayer is a battleground. Bakit? Sinabi niya, be watchful and pray because the spirit is willing but the flesh is weak. Ang sinabi niya doon, ang espiritu ay malakas pero ang laman ay mahina. Therefore, sabi ng Panginoon, watch and pray so you do not enter into temptation. So napakahalaga na we pray all kinds of prayer with all the parts of the prayer and in the Spirit, but with watchfulness. Na ibig sabihin, maging handa tayo, maging mapagmatyag tayo. Why? Because we are involved in a battle. Huwag tayong magpakampante. Marami kasing Kristiyano, kung maganda yung sitwasyon, kung maganda yung nararanasan, nakakalimutan na nagpapakampante sila. Let us remember, our enemy is like a roaring lion. Sabi niya, parang leon na umaatungal na naghahanap ng kanyang masisila. And please, don't be a casualty. Amen? But be a survivor because you will fight the enemy. Sabi niya doon, ang joke nga ganito umaatungal lang. Umaatungal lang siya. Sinabi mga masisila. Ibig sabihin, umaatungal lang siya, wala na siyang laban, wala na siyang ipin. Umaatungal lang. At pag umatungal at natakot ka na at hindi ka handa, ikaw ang kanyang lululunin. But please, be watchful. And next, sabi niya rito, with all perseverance. Maging mapagbata tayo, sa Ilocano, aganos tayo.
agibtur tayo. Amen? Ibig sabihin, magtiyaga tayo sa pananalangin. Magtiyaga tayo na hintayin yung katugunan ng panalangin. Minsan kasi, madali tayong ma-discourage. Madali tayong ma-disappoint. Madali tayong magtampo kung hindi nasagot kaagad yung panalangin natin. But let us remember, may mga ginamit ang Panginoon na talinghaga sa apat na gospel. Mayroon doon yung the parable of unjust judge, na walang pananampalataya, pero patuloy siyang kinukulit ng isang ina na humihingi ng hustisya. At gabi-gabing kumakatok sa kanyang pintuan. At ang sabi ng unjust judge, sabi niya, bubuksan ko ng aking pintuan at tutulungan, dahil kung hindi ko siya tutulungan, kukulitin ako ng kukulitin ng babaeng ito. Inalin tulad that let us bombard the throne of God with prayer. Bumbahin natin ng panalangin ang trono ng Diyos. At hayaan natin ma-shake ito sa pamamagitan ng panalangin, and He will answer our prayers. Amen? Magtiyaga tayo sa pananalangin. Marami ka mang hiniling o matagal mang hiniling at parang nakalimutan mo na nga yung hiniling mo kasi hanggang ngayon na hindi pa natutugunan. Magtiyaga, magtiyaga, magtiyaga. Amen? Magtiyaga po sa pananalangin. Maging masipag at matyaga sa pananalangin. And let us remember to intercede. Huwag ka lang po tayong mag-focus sa petitions. Ang focus po natin, balikan natin yung tatlo as we go to our prayer today. Let us focus on communion with God, our worship to the Lord, and petitions. Hindi ko sinasabing huwag na kayong humingi ng pangangailangan yung personal. Sabihin nyo sa Panginoon. Amen? Kasama doon yung petition. But huwag kang hanggang doon lang sa communion and petition. You must stand up and attack the enemy by intercession. Amen? By intercession. Yung mga taong nasa paligid mo, ipanalangin mo. Yung mga nangangailangan, lalong-lalo na, yung sabi niya rito, yung mga hinirang ng Diyos. We need to pray with one another. You need to pray for your brother. You need to pray for your sister. And you need to pray. Sabi ng Apostol Pablo, ipanalangin din niyo ako para ako'y mabigyan ng karunungan, katapangan, para may pangaral ang ebanghelyo ng nararapat at may tapang. Minsan, nakakalimutan nyo rin panalangin ng mga pastor. Pray for your pastor. Amen. That he may preach in accordance to the gospel. Nangaral siya sa nararapat na pangaral at mangaral siya na may katalinuhan at may pangaral ang katotohanan ng buong katapatan at katapangan. Yan po ang sinasabi ng verse 20 ng Ephesians chapter 6. Kaya sa oras pong ito, let us pray with all prayers and supplication in the Spirit. Let us pray with watchful in our prayer, and also perseverance in our prayer. Niling ko po na tumayo po tayong lahat at sa oras na ito, tayo po ay lumapit sa trono ng biyaya. Magkaisa po tayong mag-intercede ngayon bago po tayo pumunta sa ating mga knees in prayer. Hallelujah. Glory to your name. Lumapit tayo sa Kanya ngayon. Awitin nga po natin yung awiting, ang puso ko'y dumudulog sa iyo. And let us corporately dumulog sa Panginoon. Hallelujah. We will be praying sa atin pong iglesia, sa atin pong barangay, sa ating mga mahal sa buhay na nasa ibang lugar. Ipanalangin din natin ang ating bansa at ang ating mundo.
Alam ko po na alam natin ang current events ngayon. Hindi lang po local insurgency ang nangyayari sa ating paligid. Yung karahasan na nangyari sa Mindanao, hindi po aksidente yan. We need to intercede. Yung mga nangyayaring lindol because of the climate change, hindi po aksidente yung mga yan. We need to pray like never before. Let us be watchful in our prayer. Yung pong crisis na nangyayari sa West Philippine Sea, manalangin po tayo. Huwag tayong magpakampante. The best weapon that we have is prayer. Yung nangyayari po sa West Philippine Sea, let us be practical. Kung lumalim ang hidwaan diyan, tayo po ay unang maapektuhan because we are the western part of the Philippines. Nakaharap natin ang West Philippine Sea or formerly South China Sea. Kaya manalangin po tayo. It's time to involve ourselves in warfare. Shall we sing that song? Dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Puso ko'y dumudulog sa'yo, babakumbaba, nagsusumamo, dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo, hallelujah, maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong sinta, o glory, walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sabihin mo, loobin mo ang buhay ko, maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Magkaisa po tayong manalangin ngayon sa iyong kinatatayuan. Let us be united. Let us corporately intercede. Make the intercession. Hallelujah. Dakilang Diyos, itinataas po namin ang aming mahal na bansa sa oras pong ito. Alam mo po ang kinakaharap ng aming bansa. Alam mo po yung mga sitwasyon, even the peace and order of our country. We ask you, Lord, that take full control of it. Ikaw po ang kumilos, Panginoon, at iniling po namin na magkaroon po ng makapayapaan. Ilayo mo po sa magsika ng bansang ito. At tinataas po namin na kahit po yung krisis na nangyayari sa West Philippine Sea, ikaw po ang kumilos, Panginoon, dahil naapektuhan po ang aming mga kababayan na mga mangingisda sa kanilang mga hanap buhay. We pray that you will move, O God. You are our fortress. You are our rock, O Lord.
And you love our country. Because our country, Lord, ang aming bansang Pilipinas, ay isa po sa nagbibigay ng pagpapala. We are blessing, Lord, your nation. And we are also your nation, O God. So sa oras pong ito, itinataas po namin ang bansang ito. Kumilos ka. Pangalagaan mo ang bansang ito mula po sa mga magbibigay ng terorismo at kakarahasan. And we pray, O God, that even in the Christ and the Philippine Sea, ikaw po ang kumilos. Kumilos ka, Panginoong Diyos. It is not by might nor by power, but it is your Holy Spirit who will move, O God, to the heart, O Lord, of those intruders. In Jesus' name and in Jesus' name. Panginoon, ikaw po ang kumilos. Ikaw po magbiga, ikaw po, God, ang gumawa ng himala, gaya po ng ginawa mo, Diyos. Nung panahon ni Jehoshaphat, the enemy is powerful noon, Panginoon. The enemies are powerful. Marami po sila. Ngunit, Panginoon, ang ginawa po ni Jehoshaphat and in Judah, nanalangin po sila and you give them victories upon victories. We are claiming that it will happen also to our nation. Ikaw pong kumilos. Maging sa sakit na nagbabanta, the walking pneumonia, we are destroying it in Jesus' name and in Jesus' name. Na hindi po makapasok sa aming bansa, sa aming mga komunidad, sa pangalan ni Jesus. So we pray, O Lord, that you pour out your blessing of good health to your people in Jesus' name. And we destroy that virus in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po. Sa aming bayan ng Bani, sa probinsya ng Pangasinan at bayan ng Bani, sa aming barangay, kumilos ka po. At sa barangay na ito, patuloy namin itinataas sa iyo. Ikaw pong magbigay ng kasaganaan. Ikaw pong magbigay ng kapayapaan, ng pagkakaisa ng barangay na ito. And we ask for your covering sa barangay na ito from east to west, from north to south. At ikaw din po, Panginoon, tinataas po namin ang itinalaga mo na maglilingkod sa barangay na ito, yung mga namumuno mula po sa aming barangay captain hanggang sa lahat ng lingkod sa aming gobyerno, Panginoon, sa barangay na ito. Sa lahat, Panginoon, ng CBO, BHW, Lord, at lahat po ng naninilbihan na itinalaga mo. We pray for them. Give them wisdom. Guide them by your word and by your truth, Lord. At hayaan mo ang barangay na ito ay tunay nga pong maging makadiyos na barangay na ikaw ang papapurihan. Ikaw ang sasambahin. Salamat po. We are praying for our church, Lord. Tinataas po namin ang iglesyang ito. Ikaw pong kumilos sa mga programa, Panginoon, ng iglesyang ito. Sa lahat ng departamento, Panginoon, we pray that you will move in a mighty way. And let this church, oh God, as we are doing your heartbeat, the mission work, Lord, as we have the outreaches in Laod, in Centro, in Amianan of this barangay, we pray that you will move in a mighty way, O Lord. That signs and wonder will follow as we preach your gospel, Lord. Maraming mga tao ang makakakilala sa inyo at tagapin ka bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Even our outreach in San Carlos, in Lucas, Lord, we have given all our effort. We pray that you will move. Dahil hindi po sa lakas at talino, Panginoon, ang magliligtas sa mga tao ito, kundi ang iyong kapangyarihan na siyang kikilos. We are your instrument. So we pray, oh God, right now in Jesus' name, we pray for Lucab and for Inirangan, San Carlos. Dahil ikaw po ang kumilos, turn upside down in the name of Jesus that places. At ay habo po na may establish pa ang iyong kaharian sa mga lugar na yan. Whatever the strategy and attack of the enemy, we destroy it in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Heavenly Father, we come to you right now. Pati na rin po sa mga miyembro sa iglesyang ito na umala po sa amin, na sa iba't ibang dako, na sa iba't ibang lugar.
Lord, we are praying sa lahat po ng mga kabataan namin na nasa iba't ibang lugar na nag-aaral, nagtatrabaho. We pray for your protection and guidance to them and blessing. Yung mga kapatiran namin, Panginoon, na nasa ibang bansa, mga naglalakbay sa mga karagatan dahil sa kanilang mga trabaho, we pray for your covering to them. Protect them, bless them, O God, at makita nila, maranasan nila ang iyong katapatan, malayo man sila sa aming mga piling. Bless them, O Lord. And bless also, God, our families. Lord, we pray, as we go to our knees in prayer, we will make our petitions to you para sa aming pamilya at para sa aming mga sarili. We know that you will be joyful na nakikita mo na nagtitiwala po kami sa inyo. Thank you very much, Lord. Pinapanalangin namin ang gawain sa Sunday. Wala man pong kuryente na maghapon, Panginoon. But Lord, hindi po itong magiging balakid para purihin at sambahin ka. Bagkus, Panginoon, kumilos ko na po sa mga buhay ng mga manampalataya sa lugar na ito at maging ang mga churches namin na may mga anniversaries. That Lord, lalangoy po kami sa iyong kapangyarihan. There is no electrical power, but there is a power of the Holy Spirit who will move to your churches in that day. In Jesus' name and in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong pagkilos. Thank you for the anointing that you will give to all your servant whom you will use. Thank you. And as we go now to our knees in prayer, gaya po na nasasaad sa Romans chapter 8 verse 26 and 27, Holy Spirit, guide us, help us in our prayer. We don't know how to pray, but Lord, you can help us and guide us. And with the groaning of our spirit, you will intercede for us, Holy Spirit. Because you searches all our spirit. And you can connect our spirit with your spirit, oh God. Thank you very much, Lord. Thank you. Lord, embrace us with your power as we kneel down. Thank you, Lord, for the answer of our corporate prayers. And even yung mga kasama namin sa live stream that prayed, oh Lord, nakiisa sa aming pananalangin. Wherever they are, Lord, right now, Lord, release your blessing to them. Kung may nangangailangan ng himala ng kagalingan, pagalingin mo sa pangalan ng Jesus. Kung may problema sa kanilang mga tahanan, iayusin mo, O Diyos. Kung sila man po ngayon ay nagdadaan sa napakabigat na mga suliranin sa buhay, Lord, as they are joining us in live stream, answer their prayers and make miracles upon miracles to their lives, O God. Thank you very much, Lord. Thank you. And Lord, we know that as we go on our knees in prayer individually, our brethren join us in live stream will also join, O Lord, in our individual prayer. Thank you very much, Lord. In Jesus' name, amen. Let us now go to our knees in prayer.
worship God through our offering. Tawitin po natin. Giving brings a release, and let us just give to the Lord. Giving brings a release. Singing. Giving brings signs and miracles. Giving brings a release. The more you gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gave to you. Giving brings a release. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Giving brings a release. Tayo pong lahat ay tumayo na. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong banal na Espiritu na siya pong yumakap sa amin, gumabay sa amin, tumulong sa amin sa aming pananalangin. And Lord, we know that our prayers ay nakarating po sa inyo bilang matamis na samyo. And thank you for all the favors. Thank you for all the answers, O God, of our prayers. Salamat po, Diyos, at patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Patuloy ka po, O Diyos, na mangusap sa amin sa kaparaanan na naintindihan po namin. Thank you very much, O Lord, even sa pribilehyo na purihin ka sa pamamagitan ng pagbibigay. Tanggapin mo po ang mga offering na ito bilang aming pagsamba, pasasalamat sa kabutihan mo sa amin, sa katapatan mo sa amin, dahil patuloy po na ikaw ang nagpo-provide ng aming pangangailangan. Panginoon, ikaw po ang dadakilain at papupurihan namin sa mga offering na ito. And Lord, bless this offering para magamit po sa ikalalago ng iyong gawain. At pagpalain mo rin po ang bawat isang nagbigay. Thank you very much, Lord. Lord, we also pray sa aming mga kabataan na involved po sa multimedia team and music ministry team. Thank you, Lord, for using them. Na Panginoon, ang prayer meeting namin na ito ay hindi lang po dito sa loob ng iglesia, kundi may makasama kami sa live stream, sa Panginoon, sa online platform because of this ministry. Continually bless these young people na ginagamit mo po sa ministeryong ito. Continually give them the wisdom, knowledge, and skills, Panginoon. At habang ginagamit mo sila at pinapagaling, sila po ay nagbibigay kapurihan, kalawalhatian lamang sa iyong pangalan. Salamat po, Diyos. Salamat po. We thank you sa mga pagpapalang darating pa sa mga susunod na oras, Panginoon, dahil kami po ay iyong mga anak. All the glory belongs to you. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Good night. Thank you for joining.